Isang gabi na kahinaan at labis na kalasingan ang nagpabago sa takbo ng simpleng buhay ng researcher na si Amara. Ang lalaking nakasama niya sa gabing iyon ay walang iba kundi si Lance Daniel Lagdameo, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang kumpanya sa bansa. Alam ni Amara ang kanyang kalalagyan. Ordinaryong tao lang siya at walang puwang sa marangyang mundo ni Lance. Kaya naman nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao, pinili niyang mag-resign, burahin ang kanyang nakaraan at magtago sa malalayong probinsya ng Dumaguete upang protektahan ang kanyang dignidad at ang bata. Ngunit hindi ganoon kadaling takbuhan ng isang Lagdameo. Sa gitna ng kanyang prenatal check-up sa isang payak na barangay health center, laking gulat ni Amara ng mismong si Lance ang umagaw sa kanyang ballpen upang isulat ang sarili nitong pangalan sa father's name ng sanggol. Akala ni Amara ay tapos na ang kanyang pagtatago, ngunit doon pa lang pala magsisimula ang totoong panganib. Ang pagdating ni Lance sa probinsya ay sinundan ng isang madilim na anino mula sa Maynila, si Cassandra Valderrama, ang mapaghiganting fiancé na nakatadhana kay Lance na handang pumatay upang hindi mantsahan ang kanyang reputasyon. Sa isang liblib na isla, sa gitna ng takbuhan at putok ng baril, mapoprotektahan ba ng kapangyarihan at pag-ibig ng isang mayaman at maimpluwensyang ama ang mag-ina niya? O tuluyan silang madudurog sa bagsik ng isang kontrabida? Hatiin man ng estado sa buhay, tugisin man ng panganib, makakayanan nga ba ng wagas na pag-ibig na hilumin ang bunga ng isang pagkakamali? Tutok lang kayo rito sa Ayesha TV. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga solid subscribers at mga kakwela dito sa Ayesha TV. Ngayong araw, isang kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, at kapanapanabik na pagtakas ang aming inihahanda para sa inyo. Kaya bago tayo magsimula, i-like, share, at mag-subscribe na kayo para laging updated sa ating mga kwento. At para naman basahin ang kwento magpapaiyak at magpapatibok ng inyong mga puso, narito ang nag-iisang boses ng emosyon, Miss Angge. Salamat Ayesha, mga kapuso, kamundo at kadasig. May mga pagkakamali ba sa buhay natin na sa huli ay tadhana pala ang may gawa? Paano? Kung ang isang gabing akala mo ay wawakasan ng tahimik mong mundo, iyon pala magiging simula ng iyong pinakamalaking laban? Sabay-sabay natin pakinggan at subaybayan ang kwento ni Amara at ang pag-ibig ng isang Lance Daniel Lagdameo. Malamig at may kalakihan ng alon sa dalampasigan ng Dumaguete. Ngunit hindi nito kayang tapatan ng lamig na kanina pa lumulukob sa buong katawan ni Amara. Naroroon siya, nakaupo sa isang lumang selyang plastic sa loob ng barangay health center. Hawak ang kanyang magkabilang kamay, pilit niyang pinapakalma mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya bahagyang pagkirot at pagbigat ng kanyang puson. Isang paalala na sa loob ng 3 buwan, hindi na lang siya nag-iisa. May maliit na buhay ng sumisibol sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang sanggol na ito ay bunga ng isang gabing pagkakamali, isang gabi ng kahinaan, alak, at mapusok na damdamin kasama si Lance Daniel Lagdameo. Sino nga ba si Lance? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Lagdameo Group of Companies, isang lalaking mayaman, gwapo, makapangyarihan, at tinitingala sa mundo ng matataas na lipunan. Habang si Amara, isang ordinaryong researcher lang sa kumpanya nito, isang hamak na empleyadong sumasalo lang sa mga mumo ng sweldo buwan-buwan para itustos sa mga sakit na ina sa probinsya. Alam ni Amara ang realidad ng mundo sa mga katulad ni Lance. Ang mga katulad niya ay parang isang disposable na baso, ginagamit kapag kailangan, ngunit madaling itapon kapag tapos na ang silbi. Kaya naman, noong gabi matapos ang isang magulong corporate party, kung saan pareho silang nalasing at nagpadala sa init ng katawan, alam ni Amara na kailangan niyang lumayo. Hindi na siya nag-atwili na makita niya ang positibong linya sa pregnancy test kit. 2 buwan na nakalilipas, agad siyang nag-file ng agarang resignation. Iniwan niya ang Maynila na walang pasabi. Binura niya ang kanyang mga social media accounts, nagpalit ng numero ng telepono, at sumakay sa pinakaunang barko patungong Negros. Ayaw niyang isipin ng pamilya Lagdameo na ginagamit niya ang bata para mang-atake o manghuthot ng yaman. Ordinaryong tao lang siya. Wala siyang laban sa impluwensya nila. Mrs., nabasag ang malalim na pag-iisip ni Amara na marinig ang
taring ngunit pagod na boses ng barangay health worker. Isang nasa 40 taong gulang na babae na may hawak na clipboard ang nakatayo sa harap niya. Yes po, mabilis na sagot ni Amara. Pilit na inaayos ang kanyang lumang cardigan para maitago ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Mrs., pa-fill up ng father's name, sabi ng health worker sabay abot ng isang pirasong papel at isang asul na ballpen. Kailangan po yan para sa record ng prenatal nyo. Pati na rin sa ihahandang kopya para sa birth certificate mamaya kapag nanganak kayo. Mahirap na ang walang nakasulat. Baka magkaproblema sa legalidad ng bata. Tinitigan ni Amara ang puting papel. Doon sa blankong espasyo sa ilalim ng linyang father's name. Tila ba huminto ang ikot ng mundo? Pumasok sa isip niya ang mukha ni Lance. Ang matatalas nitong mga mata, ang matangos na ilong, at ang labi na minsan ang humalik sa kanya. Ngunit kaagad din iyong napalitan ng takot. Ano ang isasulat niya? Kapag isinulat niya ang Lance Daniel Lagdameo, baka matuntun siya ng mga koneksyon nito. Baka isipin ng mga tao sa probinsya na ambisyosa sa. Humigpit ang kapit niya sa ballpen. Huminga siya ng malalim. Pinalalakas ang loob at ibinulong sa sarili ang tanging salitang alam niyang magpoprotekta sa kanila ng kanyang anak mula sa mapanghusgang mundo. Illegitimate. Bago pa man maidikit ng dulo ng ballpen ang unang letra ng salitang balak niyang isulat, isang malaki at magasbang ngunit pamilyar na kamay ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Sa isang mabilis at mapangahas na pagkilos, marahas na inagaw ng estranghero ang ballpen mula sa kanyang mga daliri. Natigilan si Amara. Ang hangin sa loob ng maliit at mainit na klinika ay tila biglang nagbago. Isang pamilyar na halimuyak na mamahaling pabango. Amoy ng kahoy, peppermint, at karangyaan ang biglang bumalot sa kanyang pandama. Isang amoy na kahit nakapikit siya, ay hinding-hindi niya mapagkakamalan. Baka hindi mo pa alam ang buo kong pangalan. Malamig at baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa tabi ng kanyang tenga. Ang boses na iyon ay may dalang awtoridad, galit, at bigat na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Amara. Ano ang ginagawa mo rito? Pulalas ni Amara. Nalaki ang kanyang mga mata. Halos lumawa ang mga ito sa gulat ng dahan-dahan niyang iangat ang kanyang tingin. Sa kanyang harapan, nakatayo ang lalaking pinakatatakutan niyang makita, si Lance Daniel Lagdameo. Suot nito ang isang simpleng putang linen shirt na may nakatuping mga manggas. Ngunit kahit gaano kasimple ang suot, ang tindig nito ay sumisigaw pa rin ng kapangyarihang hindi nababagay sa maduming sahig ng isang barangay health center. Baka sa mukha nito ang matinding pagod. May kaunting itim sa ilalim ng mga mata at magulo ang buhok na tila ba galing sa mahabang biyahe. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit habang nakatitig sa kanya. Yan ang tanong na hindi ko masasagot, pero sobrang labag to sa kalooban ko. Sagot ni Lance. Sarkastiko ang tono ng kanyang boses, ngunit halata ang paginginig ng kanyang panga sa pagpipigil na matinding emosyon. Kasabay niyon, ang buntis na babaeng nakaupo sa tabi ni Amara ay nagmamadaling tumayo, natatakot sa madilim at mabigat na aura na dala ng bagong dating. Hindi na nag-atubili si Lance. Mabilis siyang naupo sa bakanteng silya sa mismong tabi ni Amara. Ang kanilang mga balikat ay naglapat at naramdaman ni Amara ang init na nagagaling sa katawan ng lalaki. Ibinaba ni Lance ang clipboard sa kanyang hita, mariing hinawakan ng ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Amara na tila ba sinusuri ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lance Daniel Lagdameo naman ang pangalan ko. Bakit hindi mo pa nilagay? Tanong ni Lance, ang kanyang tinig at mapaghamon, ngunit may halong pait. Tinitigan niya si Amara na hanggang ngayon ay nakanganga at hindi makapaniwalang ang lalaking iniwan niya sa lungsod ay narito na ngayon. Pisikal na pumasok sa kanyang maliit at payak na mundo upang angkinin ang batang pilit niyang itinago. Tila nawala ng hangin sa loob ng maliit na klinika. Ang tunog ng lumang debateryang ventilador sa sulok ay nalunod sa lakas ng tibok ng puso ni Amara. Nakatitig pa rin siya sa pangalang isinulat ni Lance sa papel. Malaki, matapang, at may autoridad ang bawat letra. Lance Daniel Lagdameo. Ang pangalang pilit niyang tinakbuhan ay naroroon na ngayon, nakaukit sa puting papel na magpapatunay sa pagkakakilanlan ng kanyang dinadala. Mr. Lagdameo? Halos walang boses na sabi ng barangay health worker na halatang natigilan sa biglang pagpasok ng isang lalaking mukhang hindi nararapat sa lugar na iyon. Ang tindig na Lance, ang mamahaling relo nito at ang otoridad na dala nito ay sapat na para patahimikin ang lahat ng tao sa loob ng center. I'm her fiancé. Walang kurap na pagsisinungaling na Lance habang nakatitig pa rin kay Amara. At ako ang ama ng batang dinadala niya. Ako na ang tatapos ng mga papeles na ito. Pwede mo ba kaming bigyan ng kahit ilang minuto? Opo, sir, doon muna kayo sa loob.
Mabilis sa sagot ng health worker. Kinuha nito ang clipboard, ngunit iniwan ang ballpen bago nagmamadaling pumasok sa likod na silid ng klinika. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa sulok, lalong naging mabigat ang atmosfera. Tumingin si Amara kay Lance. Nanginginig ang kanyang mga labi. Paano? Paano mo ko nahanap? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lance. Ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mga mata. Akala mo ba talaga ganoon kadali maglaho, Amara? Pagkatapos ng gabing yun, bigla ka magre-resign, magpapalit ng numero, at lilikas sa probinsya na para walang nangyari? Isang buwan akong pabalik-balik sa lumang apartment mo sa Maynila. Nagmukha akong tanga. Hindi kita pinagmukhang tanga, Lance. Pabulong ngunit pariing sagot ni Amara. Pilit na pinipigilan ng emosyon dahil baka may makarinig sa kanila. Ginawa ko ang sa tingin ko ay tama. Ordinaryong tao lang ako. Isang empleyado sa kumpanya mo. Ano ang sasabihin ng pamilya mo kapag nalaman nilang nabuntis mo ang isang katulad ko? Na binala kong manghuthot sa inyo? Na sinadya ko ang nangyari? Humigpit ang kapit ni Lance sa gilid ng selyang plastic. Lumapit siya ng bahagya kay Amara. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang hininga. So, pinangunahan mo ko? Nagdesisyon ka para sa ating dalawa? Ang masakit, Amara. Binalak mong ipagkait sa akin ang sarili kong anak? Isusulat mo roon illegitimate? Gagawin mong walang ama ang anak ko habang buhay ako naghahanap sa inyo? Dahil ito ang ligtas para sa atin. Umiiyak na sagot ni Amara. Hindi na napigilan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi mo naiintindihan ang mundo mo, Lance. Mayaman ka, maimpluwensya. Ang mga katulad ko, nadudurog lang kapag pumasok sa magulong buhay ninyo. Hayaan mo na kami rito. Ligtas kami rito sa probinsya. Walang ligtas kahit saan, Amara. Hanggat wala ka sa tabi ko. Seryosong sabi ni Lance. Ang lamig sa kanyang boses kanina ay napalitan ng isang uri na determinasyon na nagpatakbo ng kilabot sa buong katawan ni Amara. Tumayo si Lance at hinawakan ang braso ni Amara. Hindi marahas, kundi mahigpit at may pag-iingat. Tumayo ka riyan. Aalis tayo. Ayoko. May prenatal check-up pa ako. Hindi sa ganitong uri ng klinika. Putol na Lance. Sabay tingin sa paligid ng lumang center. Dadalhin kita sa isang maayos na ospital sa lungsod. Doon sa kung saan masisiguro kung ligtas kayo ng anak ko. Wag mo akong subukan, Amara. Sumama ka sa akin sa magandang paraan o bubuhatin kita sa harap ng mga tao dito. Walang nagawa si Amara kundi ang tumayo. Ang pangangatog ng kanyang mga tuhod ay hindi lang dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa halo-halong takot at pagkabigla. Habang inaalalayan siya ni Lance palabas ng health center, napansin ni Amara ang isang itim na SUV na nakaparada ilang metro ang layo mula sa sasakyan ni Lance. May mga lalaki nakaupo sa loob nito at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanila. Hindi alam ni Amara, ngunit ang pagdating ni Lance sa probinsya ay hindi lang nagdala ng sagot sa kanyang mga tanong. Nagdala rin ito ng isang panganib na mas malaki pa sa inaasahan niya. Pinalot na nakabibinging katahimikan ang loob ng marangyang SUV ni Lance habang binabaybay nila ang palikulikong daan palabas ng maliit na barangay. Nakasandal si Amara sa binabaybay nila ang palikulikong daan. Mamahaling leather seat, yakap-yakap ang kanyang sarili habang nakatingin sa bintana. Sa labas, mabilis na nagbabago ang tanawin mula sa mga luntiang palayan patungo sa mga sementadong kalsada ng lungsod. Paminsan-minsan, sumusulyap si Lance sa kanya mula sa manibela. Ang matitigas na ekspresyon sa mukha ng lalaki ay hindi pa rin nababawasan, ngunit kapansin-pansin ang madalas nitong pagtingin sa rear view mirror. Paano mo talaga ako nahanap, Lance? Basag ni Amara sa katahimikan. Hindi niya kayang tiisin ang bigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Binura ko lahat. Ang alam ng mga trabaho ko, bumalik ako sa Bicol kung saan nakatira ang tiyahin ko. Walang nakakaalam na pumunta ako rito sa Negros. Huminga na malalim sa Lance. Humigpit ng yakap sa manibela. Akala mo lang ay walang nakakaalam, Amara? Nakalimutan mo yata kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Na makita ko ang biglaan mong resignation, alam kong may mali. At nang i-check ng HR ang mga huling benepisyo mo, nakita kong nagpalit ka ng bank account kung saan ipinadala ang huling sahod mo. Ang branch ng bangko, dito sa Dumaguete. Napasinghap si Amara. Isang simpleng detalye. Isang pagkakamali dahil sa pangangailangan ng pera ang naging mitya para matuntun siya nito. Isang buwan akong hindi nakatulog. Patuloy ni Lance. Ang boses ay gumaralgal ng bahagya. Iniisip ko kung may nagawa ba akong masama sa iyo. Kung pinagtabuyan ba kita noong gabing yon. Pero na makuha ng private investigator ko ang medical record mo mula sa isang maliit na laboratorio sa Maynila bago ka umalis, doon ko nalaman ang totoo.
Buntis ka. Anak ko ang dinadala mo. Lance, para saan pa ito? Lumingon si Amara sa kanya. May mga bagong luha na naman sa kanyang mga mata. Ano ang plano mo? Ipapakilala mo ko sa mga magulang mo? Sasabihin mo sa media na ang susunod na tagapagmana ng Lagdameo Group ay anak ng isang ordinaryong probinsyana? Tuturugin ako ng pamilya mo, Lance. Lalo na si Cassandra. Nang marinig ang pangalan ni Cassandra, biglang napapreno si Lance dahilan upang mapahawak si Amara sa kanyang tiyan. Mabilis na lumingon si Lance sa kanya, bakas ang pag-aalala. Are you okay? Nasaktan ka ba? I'm fine, sagot ni Amara, ngunit masaging alerto siya. Tumingin muli si Lance sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay biglang nasingkit sa galit. Isang itim na SUV, ang parehong sasakyang nakita ni Amara sa labas ng health center, ang mabilis na humahabol sa kanila. Lance, sinusundan ba tayo? Kinakabahang tanong ni Amara. Isuot mo ang seatbelt mo, Amara. Ngayon na, utos ni Lance sa isang malamig at seryosong tono. Sino sila? Hindi ko alam kung kanino silang tauhan pero tama ka. Alam na ni Cassandra na narito ako. Mariing sabi ni Lance habang mabilis sa inapakan ng gasolinador. At mukhang hindi lang ako ang hinahanap niya. Alam niya ang tungkol sa iyo at alam niya ang tungkol sa bata. Ang takot na pilit na itinago ni Amara sa loob ng 3 buwan ay biglang nagkatotoo. Ang pagbabalik ni Lance ay hindi lang nagdala ng pananagutan. Nagdala rin ito ng isang anino mula sa Marangyang Mundo na Maynila. Isang anino na handang pumatay para sa kapangyarihan. Habang mabilis na tinatahak ni Lance at Amara ang palikolikong daan sa Negros, seryosong gulo naman na namumuo sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City sa Maynila. Marahas na ibinaba ni Cassandra Valderrama ang kanyang kristal na baso ng alak sa ibabaw ng glass table. Ang kanyang magandang mukha ay balot ng puot at inggit. Si Cassandra nag-iisang anak ng pinakamalaking business partner ng mga Lagdameo. Bata pa lang sila, tinakda na ng pamilya na siya ang pakakasalan ni Lance para sa pagsasanib ng kanilang mga imperyo. At para kay Cassandra, ang kasalang iyon ang pinakamahalagang ambisyon ng kanyang buhay. Nahanap na ba ng mga tauhan mo si Lance? Tanong ni Cassandra sa kanyang private investigator sa kabilang linya ng telepono. Opo ma'am, nasa Dumanguedes siya ngayon. Sinundan po namin ang kanyang pribadong sasakyan. Pinuntahan niya ang isang babae na nagngangalang Amara. At ayon sa nakuha naming impormasyon mula sa klinika roon, buntis po ang babae. Nang isay sa galit ang mukha ni Cassandra, muntik na niya mabitawan ang kanyang telepono. Buntis ang hampas lupang yan? Paano nangyari yon? Sigaw niya. Nagngangalit ang mga ngipin. Mukhang bunga po ito ng gabi matapos ang anibersaryo ng kumpanya, ma'am. Ayon sa aking source, tinakbuhan na babae si Sir Lance pero hindi siya tinantanan ng huli. Hindi pwedeng masira ang kasal namin dahil sa isang bastardo. Asik ni Cassandra habang naglalakad ng pabalik-balik sa malawak na sala. Hindi ko hahayaang mapunta ang yaman at pangalan ng mga Lagdameo sa isang ordinaryong sekretarya o researcher lang. Isang malaking mantsa yan sa reputasyon ko. Humigpit ang kapit niya sa telepono. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Sundan ninyo sila. Siguraduhin ninyong hindi mabubuhay ang batang yan at mawawala sa landas si Lance. Ni Lance, ang babaeng yan habang buhay. Gawin ninyong parang isang aksidente sa probinsya. Walang dapat makatunog na galing sa akin ng utos, maliwanag? Masusunod po, Ma'am Cassandra. Samantala, sa loob ng sasakyan, halos hindi na makahinga si Amara sa tindi ng kaba. Lumingin siya sa likod at nakitang lalang bumibilis ang itim na SUV na sumusunod sa kanila. Gumagawa na ito ng mga delikadong pag-overtake para lang mapantayan ang sasakyan ni Lance. Lance, pakiusap. Dahan-dahan lang ang tiyan ko. Pakiusap ni Amara habang nakahawak na mahigpit sa hawakan sa itaas ng bintana. I'm sorry, Amara, pero kailangan natin makalayo sa kanila. Pariing sagot ni Lance. Mas lalo pa niyang inapakan ng gasolinador. Hindi sila ordinaryong tao. Alam ko mga tauhan sila ni Cassandra. Kilala ko ang babaeng yon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Isang malakas na kalabog ay narinig nila na biglang bungguin ng itim na SUV. Ang likurang bahagi ng kotse ni Lance. Nayanig ang buong sasakyan. Napatili si Amara at automatikong binalot ng kanyang dalawang kamay ang kanyang tiyan upang protektahan ng sanggol. Dito ka lang, huwag kang titingin. Sigaw ni Lance habang kinokontrol ang manibela para hindi sila mawalan ng balanse. Kitang-kita sa mga mata ni Lance ang bagsik ng isang amang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Isang matalim na liko ang ginawa niya patungo sa isang mas maliit at mas madilim na kalsada na papasok sa isang pribadong resort. Saan tayo pupunta? Tanong ni Amara, habol ang hininga. Sa isang lugar kung saan walang kapangyarihan ng pera ni Cassandra.
Sagot ni Lance, habang mabilis na pinapatay ang mga ilaw ng sasakyan pagkapasok sa madilim na kakahuyan ng resort. Nabalot ng madilim at nakabibinging katahimikan ang masukal na bahagi ng kagubatan na nakapalibot sa malawak na resort. Patay ang lahat ng ilaw ng sasakyan ni Lance habang maingat niyang ipinasok ito sa isang tagong garahe sa likod ng lumang rest house na pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa negosyo. Baba, bulong ni Lance. Halos hindi marinig ang kanyang boses habang maingat niyang binuksan ang pinto sa gilid ni Amara. Agad na sumunod ang dalaga. Nangiginig ang buong katawan habang ang dalawang kamay ay nananatiling nakatakip sa kanyang tiyan. Inalalayan siya ni Lance. Pumasok sa likod na pinto ng rest house. Kahit madilim, ramdam ni Amara ang luho ng lugar. Mga mamahaling kasangkapan na gawa sa hardwood. Malalaking bentanang salamin na nakaharap sa dalampasigan at ang malamig na ihip ng hangin mula sa dagat. Na masiguro ni Lance na nakalakan lahat ng pinto at pintana, iginiya niya si Amara sa isang maliit na sofa sa sulok na madilim na sala. Umalis siya sandali at bumalik na may dalang isang baso ng malamig na gatas at malinis na tuwalya. Dito ka muna. Ligtas ka dito, sabi ni Lance habang lumuluhod sa harap niya para iabot ang baso. Baka sa mukha ng lalaki yung matinding pagod. May mga patak ng pawis sa kanyang noo, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata tuwing titingin ito sa tiyan ni Amara. Inom na kaunti si Amara. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang dibdib. Bakit mo ba ito ginagawa, Lance? May sarili kang buhay sa Maynila. May kumpanya ka. May pamilya. May Cassandra ka. Wala akong Cassandra, Amara. Mariing sagot na Lance. Hinawakan ng malamig na kamay ng dalaga. Dinaluhan ko ang party na yon dahil sa obligasyon sa pamilya ko. Pero ang nangyari sa atin, hindi yun isang pagkakamali lang para sa akin at lalong hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Pero, ordinaryong tao lang ako. Hinto na ang pag-iisip niya. Putol na Lance. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Gusto kong panagutan ang ginawa ko, Amara. At dahil sa loob ng isang buwan na wala ka, napagtanto kong hindi lang ang bata ang hinahanap-hanap ko. Hindi kita makalimutan. Natigilan si Amara. Ang mga salitang iyon mula sa isang landslug na mayo ay tila isang panaginip na kay hirap paniwalaan. Ngunit ang sandaling iyon na marahang pagtapat ay marahas na nabasag. Crash! Isang malakas na tunog na nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Kasunod niyon ang mabigat na yabag ng mga sapatos. Lance! Tili ni Amara. Mabilis na napaurong sa dulo ng sofa. Diyan ka lang. Sigaw ni Lance sa isang iglap. Bumalik ang bagsik at lamig sa mukha ng CEO. Tumayo siya at mabilis na kumuha ng isang mabigat na tanso na florera sa ibabaw ng mesa. Tatlong armadong lalaki na nakaitim na jacket at may hawak na mga patalim at bakal na pamalo ang sapilit ang pumasok sa sala. Nababanaag ang kanilang mga anino mula sa liwanag ng buwan sa labas. Nandito ang target, ang babae. Unahin niyo ang babae. Sigaw ng leader ng mga salarin. Sabay turo kay Amara. Huwag niyo siyang hahawakan. Angil ni Lance. Bago pa man makahakbang ang unang lalaki patungo kay Amara, sumugod na si Lance na may pambihirang bilis. Malakas niyang inihampas ang tansang florera sa mukha ng unang goon. Dahilan upang matumba ito at magdugo ang ilong. Ang pangalawang lalaki ay sumubok na saksakin sa Lance. Ngunit dahil sa pagsasanay ni Lance sa martial arts, wala pa noong bata, mabilis na naiwasan ang saksak. Binaligtad ang braso ng kalaban at malakas na siniko ang panga nito hanggang sa mawalan ito ng malay. Masyadong matigas ang isang to. Tapusin niyo na! Sigaw na natitirang gun. Habang may gitukuha sa kanyang baywang isang baril. Na makita nila ang kaslap ng bakal. Lalong lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi para sa sarili, kundi para kay Amara. Amara, takbo! Hindi na nag-automili si Lance. Binuhat niya si Amara sa kanyang mga bisig. Sinalo ang bigat nito. At mabilis na tumakbo patungo sa likod na pinto ng resort na patungo sa masukal na kagubatan at dalampasigan. Habang ang tunog ng unang putok ng baril ay bumanat sa kadiliman. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sinundan ng paglipad ng mga natatakot na ibon mula sa mga puno. Hindi na lumingon sa Lance. Gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, binuhat niya si Amara habang mabilis na tinatahak ang madilim at mabatong landas patungo sa dalampasigan. Ibaba mo na ako, Lance, pakiusap. Mabigat ako. Umiiyak na bulong ni Amara. Nakakapit siya na mahigpit sa leeg ng lalaki. Ramdam ang mabilis at malakas na pagtibok ng dibdib nito. Ang marangyang linen shirt ni Lance ay basa na ng pawis at naririnig ni Amara ang mabigat na paghinga nito sa bawat hakbang. No, manahimik ka, Amara. Hindi kita iiwan. Mariing sagot na Lance. Kahit pagod at hapok, walang bakas na pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sa likod nila, naririnig ang kaluskos sa mga dahon at ang sigawan ng mga natitirang goons.
Nandito lang ang mga bakas ng paa. Bilisan ninyo. Hindi malayo mararating ng mga yan dahil may bitbit na buntis. Lalong humigpit ang yakap ni Lance kay Amara nang marating nila ang mabuhanging bahagi ng dalampasigan. Maingat niya ito ang ibinaba ngunit hindi binitiwan ng kamay. Ang liwanag ng buwan ng tangi nagsisilbing ilaw nila sa malawak at madilim na karagatan. Lance, bigla na paupo si Amara sa buhanginan. Sapo-sapo ang kanyang puson. Ang kanyang mukha ay namumutla at labis na nasasaktan. Ang tiyan ko sumasakit, sobrang bigat. Natataranta si Lance na lumuhod sa harap niya. Hinawakan niya magkabi ng pisngi ng dalaga. Baka sa matinding takot sa kanyang mga mata. Isang takot na ngayon lang naramdaman ng isang Lance Lagrameo sa buong buhay niya. Hindi siya natakot na bumagsak ang stock market. Hindi siya natakot sa mga mata ng mga kalaban sa negosyo. Pero ang makitang nasasaktan ng babaeng mahal niya at ang kanilang anak ay tuluyang nagpahina sa kanyang tuhod. Hey, titingin ka sa akin. Humarap ka sa akin, Amara. Pagsusumamo ni Lance habang pinupunasan ang mga luha sa pisngi nito. Huminga ka ng malalim. Huwag kang susuko pakiusap. Nandito si Daddy. Poprotektahan ko kayo. Ang salitang Daddy na nagmula sa bibig ni Lance ay tila isang mahiwagang gamot na nagbigay ng kaunting lakas kay Amara. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at nakita roon ang wagas na katapatan at pag-aalala. Sa di kalayuan, may narinig si Lance na tunog ng makina ng bangka. Lumingon siya at nakita ang isang maliit na bangkang pangingisda na dahan-dahang lumalapit sa pampang. Walang ilaw na nakasindi. Lance Daniel, isang mahinang tawag mula sa bangka narinig nila. Nalaki ang mga mata ni Lance sa pag-asa. Mang Tomas, pulong niya. Si Mang Tomas ay isang tapat na dating tauhan ng mga Lagdameo sa kanilang ari-arian sa probinsya. Ang lalaking pinagkatiwalaan ni Lance na maghanda ng plano kung sakaling mahanap sila ng mga kalaban. Bilisan ninyo, sir. Sumakay na kayo. Narinig ko ang mga putok ng baril. Tawag ng matanda. Pinuhat muli ni Lance si Amara kahit nangangatog na ang kanyang sarili mga binti. Nilungot niya ang tubig dagat hanggang sa umabot ito sa kanyang baywang. Maingat na isinakay si Amara sa loob ng bangka bago siya mabilis na sumunod. Eksakto namang lumabas mula sa kakahuyan ang mga armadong lalaki. Ayun sila, nasa bangka. Sigaw ng isa, sabay putok ng baril. Bang! Bang! Tumama ang mga bala sa gilid ng kahoy ng bangka. Ngunit mabilis na pinaandar ni Mang Tomas ang makina at mabilis silang lumayo patungo sa gitna ng madilim at malawak na karagatan. Iniwan ang mga sumusugod na guns sa pampang. Malamig ang hangin sa gitna ng bukas na dagat. Ang bawat hampas ng alon sa gilid ng maliit na bangka ay tila naghahatid ng kaba sa dibdib ni Amara. Nakasandal siya sa dibdib ni Lance sa loob ng maliit na kanopi ng bangka, habang ang mga braso ng lalaki ay mahigpit na nakabalot sa kanya na parang isang matibay na pader na naglalayong ilayo siya sa lahat ng uri ng panganib sa mundo. Ayos ka lang ba? Masakit pa ba ang tiyan mo? Pulong ni Lance. Ang kanyang labi ay nakadikit sa tuktok ng ulo ni Amara at marami pa rin bakas ng tuyang pawis sa kanyang leeg. Medyo kumalma na. Pahinang sagot ni Amara habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Salamat, Lance. Huwag ka magpasalamat sa akin. Ako ang nagdala ng panganib na ito sa iyo. May pait na sagot ng lalaki. Tumingin siya kay Mang Tomas sa tahimik na nagmamaneho ng bangka sa unahan. Malayo pa ba tayo, Mang Tomas? Ilang minuto na lang, Sir Lance. Papasok na tayo sa teritoryo ng Isla del Salvacion. Sagot ng matanda na hindi lumingon. Doong, lumang rest house ang lolo nyo. Matagal nang abandonado yon at walang nakakaalam ng lokasyon maliban sa pamilya ninyo. Walang signal ng cellphone doon. Kaya walang makakasubaybay sa GPS ninyo. Nakahinga ng malalim si Lance. Iyon ang kailangan nila. Ang tuluyang mawala sa radar ng mundo. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumagal ang takbo ng bangka. Sa gitna ng dilim, aninag ni Amara ang isang maliit na isla na napapalibutan ng matatayog na puno na niyog at puting buhangin. Walang kahit isang ilaw ang makikita rito. Mukha nga ito ang isang nakalimutang paraiso. Nang sumadsad ang bangka sa mababaw na bahagi, mabilis na bumaba sa Lance at binuhat muli si Amara patungo sa dalampasigan. Inakay naman sila ni Mang Tomas patungo sa isang lumang dampa na gawa sa hardwood at nipa na nakatago sa ilalim ng mga malalaking puno. Maingat na inhiga ni Lance si Amara sa isang kawayang higaan na may makapal na kutsyon. Kumuha si Mang Tomas ng isang lumang gasera at sinindihan ito dahilan upang magkaroon ng mamula-mulang liwanag ang loob ng silid. May kaunting imbakan ng pagkain at malinis sa tubig dito, Sir Lance. Babalik ako sa bayan bukas na gabi para kumuha ng mga sariwang suplay at gamot para kay Ma'am. Ulat ni Mang Tomas. Salamat, Mang Tomas. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko. Seryosong sabi ni Lance sabay abot ng isang bundle ng pera na kinuha niya sa kanyang bulsa. Gawin mo ang lahat para walang makasubaybay sa iyo.
Nang makaalis ang matanda para magbantay sa labas, kumuha si Lance ng malinis na tela. Binasa ito ng kaunting tubig mula sa banga at lumuhod sa tabi ng higaan ni Amara. Maingat niyang pinunasan ng mukha, leeg at mga braso ng dalaga na nadumihan sa kanilang pagtakas. Patawad, Amara. Patawad dahil nadamay ka sa magulong mundo ko. Pasag ang boses ni Lance. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang makapangyarihang CEO na mukhang mahina, takot at may basang mga mata. Sino ba talaga may gawa nito, Lance? Hindi ba si Cassandra? Tanong ni Amara, diretso nakatingin sa mga mata nito. Humigpit ang hawak ni Lance sa tela. Si Cassandra, pag-amin niya, baka sa matinding galit, gagawin niya ang lahat para sa pera at kapangyarihan ng mga Lagdameyo. Akala niya kapag nawala ka, mapipilitan akong pakasalan siya. Pero nagkakamali siya. Hindi ko hahayaang mahawakan niya o na mga tauhan niya ang kahit isang hibla ng buhok mo. Humilig si Amara sa kamay ni Lance na nakahawak sa kanyang pisngi. Sa gitna ng takot, naramdaman niya ang isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang islang ito, bagamat liblib at walang karangyaan, ang naging saksi sa unang gabi ng kanilang magkasamang pagtatago. 2 linggo ang mabilis na lumipas sa Isla de Salvacion. Sa loob ng maikling panahon na iyon, ang mundo na nakasanayan ni Amara ay tuluyang nagbago. Ang islang ito na walang kuryente, walang signal ng telepono, at walang marangyang pasilidad ang naging saksi sa isang panig ni Lance Daniel Lagdameyo na hindi kailanman nakita ng mundo ng negosyo sa Maynila. Dito, walang CEO na nag-uutos sa mga sekretarya. Tuwing umaga, si Lance ang unang gumigising sa tulong ng mga supply na palihim na dinadala ni Mang Tomas tuwing 3 gabi. Natutong mag-asikaso si Lance ng mga gawaing bahay. Siya nag-iigib ng tubig sa balon, nagpapakulo na maiinom at nagluluto ng mga simpleng putahe na masasustansya para sa pagbubuntis ni Amara. Lance, dahan-dahan lang. Baka masunog yung isda. Nakangiting subay ni Amara habang nakaupo sa isang maliit na bangkito sa tabi ng kalana de uling. Ang kanyang tiyan ay mas lalong bumibilog na ngayon at ang kanyang mukha ay may kakaibang ganda dahil sa tamang pahinga. I have this under control, Amara. Seryosong sagot na Lance. Bagaman medyo umuusok ang kanyang mukha at may uling na ang dulo ng kanyang ilong, bahagyang natawa si Amara. Isang tunog na 2 linggo nang nagpapatunaw sa puso ng lalaki. Nang maihain ng pagkain, maingat na inalalayan ni Lance si Amara na maupo sa hapag. Hindi siya kumain hanggat hindi nasisigurong komportable ang dalaga. Pagkatapos ng hapunan, habang lumalamig ang simoy ng hangin mula sa dagat, nagtungo sila sa dalampasigan upang magpahangin sa ilalim ng gabi na puno na nagniningningang mga bituin. Naupo sila sa isang malaking troso. Iniyakap ni Lance ang kanyang braso sa balikat ni Amara upang bigyan ito ng init. Alam mo, noong una kitang makita sa health center, galit na galit ako dahil tinakbuhan mo ko. Pasagdilan sa katahimikan, ang boses ay malalim at banayad, kasabay ng tunog ng banayad na alon. Pero sa 2 linggong narito tayo, masaya ako na nangyari ito. Lumingon si Amara sa kanya, may pagtataka sa mga mata. Masaya ka, Lance? Nagtatago tayo para sa buhay natin? Iniwan mo ang kumpanya mo. Ang kumpanya ay kayang patakbuhin ng mga board of directors ko ng pansamantala. Pero ang pamilya ko, ikaw at ang anak natin, walang ibang pwede mag-alaga sa inyo kundi ako. Seryosong sabi ni Lance. Hinawakan niya ang palad ni Amara at dahan-dahang ipinatong iyon sa umbok ng tiyan ng dalaga. Bago niya pinalot ang kanilang mga kamay ng sarili niyang palad. Gusto kong maging ama sa anak natin, Amara. Hindi lang sa papel, kundi sa bawat araw ng buhay natin. At gusto kong maging asawa mo. Hindi dahil sa obligasyon. Hindi dahil nahuli tayo ng tadhana, kundi dahil mahal kita. Natigilan si Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Lance, ordinaryong tao lang ako, isang researcher, walang yaman, walang impluensya. Huwag mo nang sabihin yan. Pakiusap ni Lance. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang yaman at impluensya ay walang silbi kung wala ka sa buhay ko. Noong nawala ka, doon ko na-realize na ikaw lang babae nakakakita sa totoong Lance, hindi sa pera ko. Dahan-dahang inilapit ni Lance sa kanyang mukha at marahang hinagkan ng mga labi ni Amara. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puro at puno ng pangako, proteksyon at wagas na pag-ibig. Sa sandaling iyon, pinili ni Amara na maniwala na may pag-asa ang kanilang pagmamahalan. Ngunit habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, hindi nila alam na sa kabila ng dagat, ang kanilang payapang mundo ay unti-unti nang natutunto ng isang mapanganib na bagyo. Habang nababalot ng tamis at kapayapaan ng gabi ni Lance at Amara sa Isla de Salvacion, tila isang kumukulong bulkan naman ng galit sa loob ng marangyang mansyon ng pamilya Valderrama sa Maynila. Marahas na bumasag ang isang mamahaling florera
Sa dingding ng ihagis ito ni Cassandra. Hingal na hingal siya sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa tatlong lalaking nakatayo sa kanyang harapan na may mga pasa at sugat sa mukha. Ang mga goons na nabigong tumakip kay Amara sa Dumaguete. 2 linggo. 2 linggo na silang nawawala na parang bula. Sigaw ni Cassandra. Nagngangalit ang boses sa tindi ng pagkahumaling at inggit. Nagmumukha akong tanga sa mga magulang ni Lance. Tinatanong nila kung nasaan ang kanilang anak at kailangan kong magsinungaling na nasa isang business trip sa abroad. Paano kung malaman nilang kasama niya ang hampas lupang researcher na yan? Ma'am, pinuntahan na po namin ang lahat ng hotel at resort sa buong Negros Oriental, pero wala po silang record doon. Paliwanag ng leader ng mga goons habang nakayuko. Masyadong matalino si Sir Lance. Alam niyang binabantayan ang kanyang mga credit card at bank accounts, kaya hindi niya ginagamit ang mga ito. Wala akong pakialam sa mga palusot niyo, asik ni Cassandra. Lumapit siya sa kanyang lamesa at marahas na binuksan ang isang drawer. Kumuha siya ng isang makapal na brown envelope na puno ng pera at marahas na inihagis ito sa sahig. Gusto ko silang mahanap. Gayon din. Sa kalagitnaan ng kanyang pagwawala, biglang nag-ring ang kanyang pribadong telepono. Isang hindi kilalang numero na nakarehistro sa screen. Pabilis niya itong sinagot. Sino ito? Singhal niya. Ma'am Cassandra? Isang nanginginig na boses sa lalaki at sumagot mula sa kabilang linya. Ako po si Badong, ang pamangkin ni Mang Tomas, yung caretaker ng mga Lagdameo sa Dumaguete. Nasingkit ang mga mata ni Cassandra. Agad na nabuhay ang kanyang hinala. Anong kailangan mo? At bakit mo ako tinatawagan? Narinig ko po kasi na naghahanap kayo kay Sir Lance at nag-aalok kayo ng malaking gantimpala. Pulong ng lalaki. Halatang nasisilaw sa pera. Napansin ko po kasi si Tito Tomas. Tuwing 3 gabi, palihim siya sumasakay sa bangka na may dalang maraming supply ng pagkain, sariwang prutas at mga gamot para sa buntis. Sinundan ko po siya noong isang gabi. Saan? Mabilis na tanong ni Cassandra. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa hawakan ng telepono. Saan niya dinadala ang mga yan? Sa Isla de Salvacion po. Isang abandonadong pribadong isla na pagmamayari ng lolo ni Sir Lance. Walang nakatira doon, ma'am. Doon niya itinago ang babae. Isang mapanganib at malademonyong ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Cassandra. Ang kanyang buso ay nagdiwang sa tawa. Hindi dahil nahanap na si Lance, kundi dahil alam niyang ito na ang pagkakataon para tuluyang burahin si Amara sa mundong ito. Magaling, malamig na sabi ni Cassandra. Ipadala mo sa akin ang eksaktong lokasyon at coordinates ng islang yan. Kapag napatunayan kung totoo ang sinasabi mo, dodoblehin ko ang perang hiningi mo. Ibinaba ni Cassandra ang telepono at lumingon sa kanyang mga tauhan. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Napalitan nito na isang madilim na determinasyon. Ihanda ninyo ang pribadong chopper at kumuha kayo ng mas maraming tauhan. Inyong mga marunong gumamit ng mabibigat na armas. Utos ni Cassandra. Habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang leather jacket, pupunta tayo sa Negros. Ako mismo ang tatapos sa kwento ng pag-ibig ni Lance at ng babaeng yan. Sisiguraduhin ko sa isang islang yun din sila ililibing dalawa. Habang pinaliligiran ng kadiliman ng Maynila, isang pribadong helicopter ang tahimik na lumipad patungong Katimugan. May dalang bagyong handang sumira sa paraisong pinuo ni Lance at Amara. Isang mapayapang umaga sana ang sasalubong kay Lance at Amara. Katatapos lang nilang mag-almusal ng simpleng lugaw na may luya na inihanda ni Lance upang maibsan ang pagkahilo ng dalaga. Nakaupo sila sa may balkonahe ng dampa. Pinapanood ang mahinahong pagsayaw ng mga dahon na niyog sa ihip ng hangin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na nabasag. Mula sa kalangitan, isang malakas at nakabibing ang ugong ng LC ang unti-unting gumagaralgal. Mabilis na lumaki ang tunog hanggang sa may mamataan silang isang makintab at itim na pribadong helicopter na dahan-dahang bumababa sa malawak at malinis na bahagi ng dalampasigan. Ang malakas na hangin mula sa LC na ito ay nagpaitaas sa mga buhangin at nagpatumba sa ilang maliliit na halaman. Lance, hawak-hawak ni Amara ang kanyang tiyan. Automatikong lumapit sa likod ng lalaki habang nangangantog ang buong katawan. Nahanap nila tayo. Diyos ko, mariing bulong ni Lance. Agad na sumikip ang kanyang dibdib. Mabilis niyang hinawakan ng mga balikat ni Amara at tinitigan ito sa mga mata. Listen to me, Amara. Pumasok ka sa loob, magtago ka sa ilalim ng higaan o sa pinakamadilim na sulok ng dampa. Huwag kang lalabas ano man ang marinig mo. Naintindihan mo? Paano ka, Lance? Natatakot ako. Ipapaliwanag ko sa kanila. Ako ang kailangan nila. Hindi kayo ng anak natin. Magtago ka na, please. Pautos ngunit may pagsusumamo sa boses ni Lance habang itinutulak ng bahagya si Amara pabalik sa loob ng silid bago niya isinara ang pinto. Humarap si Lance sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig, matigas, at puno ng bagsik ng isang lagdameyo. Bumukas ang pinto ng helicopter
Unang bumaba ang 5 armadong kalalakihan na nakaunipormeng itim. Bawat isa ay may hawak na submachine gun. At sa huli, marahang bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sunglasses, leather jacket, at matataas na boots. Si Cassandra. Lance, darling! Sigaw ni Cassandra habang dahan-dahan naglalakad sa buhanginan. May hawak na isang maliit ngunit makintab na kalibre 38 na baril sa kanyang kanang kamay. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tumingin sa paligid na may matinding pandidiri. Kaya pala hindi mo ako sinasagot sa Maynila dahil nagpapakasasa ka sa islang ito kasama ang isang basura. Cassandra, itigil mo na ito. Sigaw ni Lance habang unti-unting naglalakad palapit. Sinusubukang harangan ng daan patungo sa dampa. Nababaliw ka na ba? Pwede kitang ipakulong sa mga ginagawa mo. Trespassing, kidnapping, at attempted murder sa Dumaguete. Ipakulong? Kakampi ko ang batas, Lance. Alam mo kung gaano ka-impluwensya ang pamilya ko. Humalakak si Cassandra, isang tawang puno ng desperasyon at kawalan ng katinuan. Pero alam mo kung ano ang mas madali? Ang burahin naman siya sa buhay mo. Kapag mamatay ang babaeng yan at ang bastardo sa tiyan niya, mapapasa akin ka pa rin. Babalik tayo sa Maynila at magpapakasal na parang walang nangyari. Hindi kita pakakasalan, Cassandra. Kahit ikaw na lang natitirang babae sa mundo. Galit na asik na Lance. Nangisay ang mukha ni Cassandra sa matinding hapot-pot. Aba, matapang ka dahil akala mo mag-isa ka? Tauhan, pasukin ng dampang yan at kalad ka rin palabas ng babaeng yan. Huwag ninyong susubukan. Sumugod si Lance para harangan ang unang gun. Ngunit mabilis siyang pinalibutan ng 3 pang lalaki at tinutukan ng mga baril sa dibdib. Sa takot na baka barilin sa Lance, hindi na nakapagpigil si Amara. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Huwag, pakiusap. Huwag ninyo siyang saktan. Umiiyak na sigaw ni Amara habang sapo-sapo ang kanyang 7 buwang tiyan. Na makita ni Cassandra si Amara, lalong nagliyab ang kanyang mga mata. Ayan, lumabas din ang daga. Tinutok ni Cassandra ang kanyang barilan diretso sa dibdib ni Amara. Tapusin na natin ito. Cassandra, no! Sigaw ni Lance, pilit na kumakawala sa malalaking humahawak sa kanya. Tinaas ni Cassandra ang baril. Matigas ang daliri ng gatilyo. Bang! Ang tunog ng putok ng baril ay umalangaw-ngaw sa buong dalampasigan. Pumunit sa katahimikan ng Isla de Salvacion at nagpatalon sa puso ng lahat ng naroroon. Pikit pata na naghintay si Amara sa hapdi ng bala, habang ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na pa ring nakayakap sa kanyang tiyan para protektahan ang kanyang sanggol, ngunit walang sakit na dumating. Sa halip, isang mabigat na katawan na marahas na humarang sa kanyang harapan at bumagsak sa buhanginan. Bang Tomas! Historikal na sigaw ni Amara. Ang tapat na mangingista, nakadarating lang pala sa likod ng dampa para magdala ng supply, ay nakapansin sa panganib at walang takot at inialay ang sarili. Sinalo ng kanyang balikat ang balang nakalaan para kay Amara. Agad na bumuhos ang dugo sa kanyang damit habang namimilipit siya sa sakit sa ibabaw ng puting buhangin. Mang Tomas, Diyos ko, Mang Tomas! Lumuhod si Amara sa tabi nito. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukan takpan ng sugat ng matanda. Ma'am Amara, tumakbo ka na. Nangihinang bulong ng matanda. Mga walang silbi, ang babae, ang utos kong barilin. Bakit ang matandang yan ang tinamaan? Nagkangalit na sigaw ni Cassandra sa sarili niyang mga tauhan. Nababaliw na siya sa galit. Muli niyang itinutok ang baril kay Amara. Hampas lupa ka talaga. Pati patagdag ginagamit mo para protektahan ka. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang haharang. Cassandra, tama na. Bago pa man maikabit ni Cassandra ang kanyang daliri sa gatilyo. Sa ikalawang pagkakataon, isang matinding ugong ng mga sirena ang biglang narinig mula sa karagatan. Mula sa magkabilang dulo ng isla, 3 malalaking speedboat ng Philippine Coast Guard at 2 rubber boat na mga pulis na mabilis na sumusugot patungo sa Pampang. Kasabay niyon, 2 pang helicopter ng militar ang lumitaw mula sa likod ng mga bundok. Mabilis na pinalibutan ang itim na chopper ni Cassandra. Ibagsak ang mga armas, pulis ito. Napapalibutan na kayo. Ang umalingaw-ngaw na boses mula sa megaphone ng nangungunang barko ng mga otoridad na tigilan ng mga tauhan ni Amara at Cassandra na makita ang dambuhalang puwersa ng militar at pulisya. Isa-isa nilang binitiwan ng kanilang mga submachine gun at itinaas sa mga kamay. Ang lalaking humahawak kay Lance ay mabilis ding binitiwan nito. Na makalaya, sumugod si Lance patungo kay Cassandra. Bago pa man makaputok muli ang babae, marahas na sinunggalian ni Lance ang braso nito. Pinilit iyon dahil upang mabitawan ni Cassandra ang baril sa buhangin. Bitawan mo ako, Lance. Nasasaktan ako. Tili ni Cassandra habang pinipigilan ng sarili mga bisig ni Lance.
Masigit pa rito mararamdaman mo sa kulungan, Cassandra. Galit na bulong ni Lance sa kanyang tainga. Ang boses ay parang isang leyon na handang pumatay. Akala mo ba ay naging tanga ako sa loob ng 2 linggo? Noong gabing umalis si Mang Tomas para kumuha ng supply, pinadala ko sa kanya ang aking satellite phone para ibigay sa mga otoridad at sa pamilya ko ang exact coordinates ng islang ito. Alam kong susundan niyo siya. Ginamit ko ang sarili kong pain para mahuli ka. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa matinding pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Hindi mo magagawa sa akin to, Lance. Mahal kita. Ang pagmamahal mo ay isang sakit, Cassandra. At ngayon, tapos na ang laro mo. Mabilis at malamig na sabi ni Lance, sabay tulak sa kanyang patungo sa mga pulis na kakadaong pabalik sa pampang. Mabilis na lapitan ng mga pulis si Cassandra at pinakatanduhan ng posas ang kanyang mga kamay. Umiiyak at nagmawala ang kontrabida habang hihilahin palayo patungo sa isa sa mga bangka ng pulisya. Hindi pa tayo tapos, Amara. Hindi ko kayo papatayin sa kapayapaan. Sigaw nito hanggang sa tuluyang malunod ang kanyang boses sa ingay ng mga makina. Hindi na sila nilungon ni Lance. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni na Amara at Pang Tomas. Dumating na rin ang mga medic ng Coast Guard para lapatan ang paunang lunas ng matanda. Amara, are you okay? Ang anak natin. Nag-aalalang tanong ni Lance habang mahigpit na nayayakap ang dalaga. Umiiyak na sumandal si Amara sa dibdib ni Lance. Ligtas tayo, Lance. Salamat sa Diyos, ligtas tayo. Sa gitna ng dugo ang buhangin at nang dumarating na saklolo, alam ni Lance at Amara na natapos na ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang pagtatagpo. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng pinalis ng liwanag ng katarungan. 6 na buwan na mabilis na lumipas. Matapos ang madramang huling pagtotoo sa Isla de Salvacion, ang mga sugat na nakaraan ay unti-unti nang naghilom at ang hustisya ay tuluyang nakamit. Si Cassandra Valderrama ay tinatulan ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong frustrated murder, kidnapping, at illegal possession of firearms. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng mukha sa lipunan at ang kanilang mga ari-arian ay bumagsak matapos putulin ng Lagandameo Group ang lahat ng koneksyon sa kanila. Ligtas na rin si Mang Tomas. Mabilis siyang gumaling mula sa sugat sa balikat at binigyan ng pamilya Lagdameo ng permanenteng pensyon at isang bagong bahay bilang pasasalamat sa kanyang kabayanihan. Sa mismong dalampasigan kung saan naganap ang pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay, naroroon muli sina Lance at Tamara. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot, wala nang mga goons, at wala nang pagtatago ang buong pangpang ay napapaligiran ngayon ng mga sariwang puting rosas at maliliit na ilaw na sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang pribado ngunit marangyang kasalan nagaganap. Ang mga magulang ni Lance, matapos malaman ang katapangan at wagas sa pagmamahal ni Amara sa kanilang anak, ay buong pusong tinanggap ang dalaga bilang bahagi ng kanilang pamilya. Tugtog ang isang banayad na instrumental na musika habang dahan-dahan naglalakad si Amara sa ibabaw ng puting buhangin. Suot niya ang isang simpleng puting sutla na bestido na bumabagay sa kanyang napakalaking tiyan. Malapit na siyang manganak, anumang araw, ngayong buwan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Lance Daniel Lagdameo. Suot nito ang isang seryosong ngiti at isang white linen suit. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning habang nakatitig sa babaeng pinangarap niya makasama habang buhay. Nang marating ni Amara ang altar, maingat na kinuha ni Lance ang kanyang mga kamay at hinagkan ng mga ito. Sino ba naman ako para pakasalan mo, Lance? Nakangiting biro ni Amara sa kalagitnaan ng kanilang pagpapalitan ng vows. May kaunting luha ng saya sa kanyang mga mata. Ordinaryong tao lang ako na nagdala ng kulo sa buhay mo. Hinawakan ni Lance ang mukha ni Amara at tinitigan ito na may pinakamalalim na pagmamahal. Ikaw ang buhay ko, Amara. At ang anak natin ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Walang ordinaryo sa pagmamahal natin dahil tinuruan mo akong maging totoong tao. Ipinasok ni Lance ang singsing sa daliri ni Amara at ganoon din ang ginawa ng dalaga. Ngayon, ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. Wika ng pari nagkakasal sa kanila. You will now kiss the bride. Inilapit ni Lance si Amara at hinagkan nito ng puno ng tamis at pangako ng katapatan. Kasabay niyo ng malakas na palakpakan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Ang sanggol sa sinapupunan ni Amara ay bahagyang sumipa. Tila ba sumasali sa selebrasyon ng kanyang mga magulang. Habang namulubog ang araw sa karagatan ng Dumaguete, sabay nilang hinarap ang bukas. Hindi na bilang isang pagkakamali ng nakaraan, kundi bilang isang pamilyang pinagtibay ng pagsubok at binuo ng wagas na pag-ibig. 1 taon matapos ang kanilang kasal sa dalampasigan ng Isla de Salvacion, tuluyan na nagbago ang takbo ng buhay nila Lance at Amara. Ang ingay ng mga putok ng baril at takot sa nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang mas malakas at mas masayang tunog.
ang tawa at munting iyak ng kanilang anak. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang ni Amara na pinangalanan nilang Liam Daniel Lagdameo. Ang bata ay carbon copy ng kanyang ama. Taglay nito ang matatalas na mata ni Lance, ang kulay tsokolate ang buhok at ang munting dimple na lumilitaw tuwing umingiti ito. Sa loob ng kanilang pribadong villa sa Maynila, maagang nagising si Amara. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa malawak na master's bedroom. Lumingon siya sa kanyang tabi, ngunit wala na roon ang kanyang asawa. May kaunting kaba pa ring dumampi sa kanyang dibdib. Isang lumang ugali mula noong panahon ng kanilang pagtatago. Kaya naman mabilis siya nagsuot ng silk robe at lumabas ng silid. Ngunit bago pa man niya marating ang hagdanan, narinig na niya ang mahinang boses ni Lance mula sa nursery room. Dahan-dahang sumungaw si Amara sa bahagyang nakabukas na pinto. Isang eksenang sumalubong sa kanya na nagpatunaw sa kanyang puso. Si Lance Daniel Lagdameo, ang kinatatakutan na tinitingalang CEO ng Lagdameo Group of Companies, ang lalaking kaya magpabagsak ng mga karibal sa isang salita, ay kasalukuyan nakaluhod sa malambot na carpet. Suot nito ay isang seryoso mukha habang may hawak na maliit na feeding bottle. At sa kanyang kandungan ay nakaupo ang isang taong gulang na si Liam na abalang-abala sa paghila sa mamahaling silk tie ng kanyang ama. No, Liam, that's for Daddy's meeting later. Mahinahong sabay ni Lance. Pagamat may malawak ng ngiti sa kanyang mga labi, hinubad niya ang tie at hinayaang laruin iyon ng bata. Sige na nga, sa iyo na muna, just don't tell mommy, okay? Baka sabihin niya nilalayaw kita. Hindi na nakapagbigay si Amara. Tuluyan na siya pumasok sa silid. Nakahalokip-kip at may pilyong ngiti. Huli ka. Anong huwag sasabihin kay mommy? Mabilis na nag-angat ng tingin sa Lance na wala ang pagiging stricto nito sa negosyo at napalitan ng isang batang ngiti. Good morning, asawa ko. Sabi niya bago tumayo habang kargo-kargo si Liam sa kanyang kaliwang braso. Lumapit siya kay Amara at marahang hinagka na noon nito bago hinalikan ng mga labi ng dalaga. Maaga kayata ng gising, may board meeting ka ba ngayon? Tanong ni Amara habang kinukuha si Liam mula sa karga nito para bigyan ng bata ng umagang halik. Mayroon pero mas mahalaga ang unang agenda ko ngayon. Sagot na Lance. Lumapit siya sa likod ni Amara at ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang ng asawa. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito habang pareho nilang pinapanood si Liam na naglalaro ng laruan gawa sa kahoy. Ano na naman yun? 1 taon na mula nung ikasal tayo, Amara, at gusto kong bumalik doon. Pulong ni Lance. Sa isla? Yes. Inutusan ko na si Mang Tomas na ihanda ang rest house. Inayos ko na rin ng solar panels para sa kuryente na kayo ni Liam. Gusto ko magbakasyon tayo roon ng 1 linggo. Walang mga reporter, walang trabaho, walang mga papeles. Just the 3 of us. Napatingin si Amara sa salamin ng dingding ng nursery. Nakita niya ang kanyang sarili. Isang ordinaryong researcher noon na walang ibang hinangad kundi ang mabuhay ng tahimik. At ngayon, nakikita niya ang isang masayang asawa at ina na napapaligiran ng wagas na pagmamahal na 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Salamat, Lance. Emosyonal na sabi ni Amara. Salamat dahil hindi mo ako binitiwan. Noong mga panahon, tinatakbuhan kita. Iniharap siya ni Lance sa kanya. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Amara. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng katapatan. Ikaw ang pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa buhay ko. Amara, noong gabing yun, akala ko'y nawalan na ako ng kontrol sa sarili ko. Pero ngayon, alam kong tadhana nag-akay sa akin sa iyo. Hindi kita bibitawan habang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, muling naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pasasalamat. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mga kontrabida ay nagbayad na sa batas at ang hinaharap ay buong-buo nilang haharapin na magkasama. Ang isang gabing pagkakamali ay tuluyan na naging isang wagas na kasaysayan ng pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Lance, Amara at ng munting si Liam. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, katayuan o sarami ng mga humahadlang. Dahil ang tadhana, kahit pa magsimula sa isang pagkakamali kapag pinagtibay ng katapatan at tapang, hindi kayang iwasan o ibagsak ng sino mang kontrabida. Muli po, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Huwag matakot lumaban para sa pamilya. At bago po tayo tuluyang magpaalam, mayroon kaming espesyal na mensahe para sa mga itinuturing nating bagong bayani, ang ating mga masisipag at matatapang na overseas Filipino workers na walang sawang sumusubaybay sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa inyo pong mga kabayan natin sa Middle East, Hong Kong, Singapore, Europe, Canada, at saan mang sulok ng daigdig, alam po namin na katulad ni Amara, marami sa inyo ang pumili ring lumayo at iwan ang sariling pamilya. Hindi dahil sa nais ninyong tumakas, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Ang kagustuhan mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak at mahal sa buhay.
Alam po namin ang lungkot na pangungulila ninyo habang nag-iisa sa ibang bansa. Kaya naman po, sa pamamagitan ng mga kwentong hatid namin dito sa Ayesha TV, sana po ay kahit paano ay nababawasan namin ang inyong homesick at napapangiti namin kayo pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagod at sakripisyo. Salud po sa inyong katatagan, mga kabayan. Kayo ang tunay na walang hamon ng buhay ang hindi kayang tiisin ng isang Pilipino para sa kanyang pamilya. Patuloy po kayo mag-iingat dyan sa malayo. Lagi ninyong tatandaan na may mga nagmamahal at naghihintay sa inyo sa inyong pagbabalik sa Pilipinas. Muli, mula rito sa Ayesha TV, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Hanggang sa muling kwentuhan, mga kakwela. Paalam!